Limang mga mahalagang panukalang batas ang inihain ni House Speaker Martin Romualdez sa pagbubukas ngayong araw ng 20th Congress. Kabilang na nga rito ang rice bill na layong pababain ng presyo ng bigas sa bansa. Ano-ano pa nga ba ang mga inihain ni House Speaker Martin Romualdez? Ating alamin kay JB Piedragoza. Sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara ngayong araw, agad na inilatag ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang ilang mga panukalang batas na layong tugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. Unang inihain ni Romualdez ang Rice Industry and Consumer Empowerment o RICE Act. Layo ng panukala na pababain ang presyo ng bigas na hindi napapabayaan ang mga magsasaka sa bansa. Dagdag pa rito, sa ilalim ng Rice Bill, sasailalim sa reforma ang National Food Authority o NFA upang maiwasan ng hoarding, profiteering at price manipulation sa presyo ng bigas sa bansa. Samantala, inihain din ni House Speaker Romualdez ang panukalang i-exempt ang mga OFW sa premium contribution sa PhilHealth. Sa ilalim ng panukalang batas, kalahati sa premium contribution ng mga OFW ay babayaran ng national government habang ang natitira naman ay manggagaling sa kanilang mga employer. Ang ikatlong panukalang batas naman na inihain ni House Speaker Martin Romualdez ay layong magtatag ng Philippine Centers for Disease Prevention and Control o CDC. Base sa panukala, magsisilbing pangunahing ahensya ang CDC sa pagbuo at pagpapatupad ng mga hakbang sa pagkontrol ng mga nakahawang sakit. Ayon kay Romualdez, ang pagbuo ng isang specialized institution ay magsisilbing daan upang magkaroon ng mabilis na aksyon na nakaayon sa siyensya. Kabilang rin sa mga inihain ni Romualdez ang panukalang batas na layong palawigin ang Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o ang EGAST-P Act. Ayon sa panukalang batas, ang mga kwalipikadong mag-aaral mula sa middle income at mahihirap na pamilya ay bibigyan ng voucher mula sa pamahalaan upang makapag-enroll sa mga pribadong paaralan. Nakapaloob din sa panukalang batas ang pagkakaroon ng Bureau of Private Education na mamamahala sa pagbibigay ng voucher sa mga estudyante. Ito ay sa ilalim ng Department of Education. Kasama rin dito ang karagdagang subsidy fund para sa mga guro. Samantala, isinusulong rin ni Romualdez ang pagkakatatag ng Leyte Ecological Industrial Zone bilang kapalit sa Leyte Industrial Development Estate o LIDE. Layo ng Leyte Ecological Industrial Zone Act na ilabas sa economic potential ng Eastern Visayas na makakatulong sa muling pagbangon ng rehiyon, makalikha ng bagong trabaho at magkaroon ng mga investors. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, JB Piedragoza, Congress News.